For today's video, mag-aayos tayo ng electric pan na nasira. Naisipan ko na gawan na nga lang to ng DC motor. Yan, bumili ko online ng DC motor. At ito yung ikakapit natin dito sa electric pan na nabili ko to sa Magbabote. Yan, ito yung kasama ng motor na nabili natin. Meron siyang kasamang switch o yung pinaka-speed niya. Yan. Ito yung kasama niyang speed. Yan, power speed niya. Yan. May naka-indicate dito sa pinakalikod niya na M positive, M negative. Ibig sabihin ng M is motor. Yan, motor. Papunta siya sa motor o sa may dinamo natin. Yan, positive and negative nakalagay. Tapos yung kabilang side naman, doon naman sa pinaka source natin o sa battery na ilalagay natin dyan. Yan. Dito tinest ko na rin yung pinaka motor niya, kung buo siya. At meron nga siyang ohms na 45 ohms o 44 ohms. Ayan. Ito yung nabili natin sa Magbabote. Babaklasin na natin. Tanggalin lang natin itong apat na tornilyo dito. Ayan. Ito yung pinaka rotor niya, yung pinaka rewind niya. Hindi ko na nga tatanggalin yun. Pwede rin naman tanggalin yun kung gusto nyo, pero ako hindi ko natatanggalin. Lilinisin ko na lang to para maiwasan yung pumasok yan kasi yung pinakadinamo natin mayroon siyang butas para hindi pumasok yung mga dumi niyan, kaya nilinis ko siya. Kaya medyo pinagpukulo siya para pumasok siya na maayos. At isa pa sa napansin ko nga pala rito sa motor na dinamo na to, hindi talaga siya salpakan sa ating winding dahil medyo malaki yung ating dinamo. Kaya papansin nyo, medyo kinalawang na nga ito. Lagyan ko lang siya ng WD-40. Binalak siya sa ating drill, tsaka natin niliha para mabilis siya matanggal. Mabilis lang siya tanggalin pagka ganang proseso. Ayan, papansin nyo, mahaba yung konti yung ating DC motor o yung ating dinamo binili sa online. Ayan, may kalawang din dito. Sprayan ko siya ng primer para hindi siya maka-apekto sa ating dinamo. Tinanggal ko lang din pala dito yung mga bahay ng bushing niya. Ayan. Ayan, kung papansin nyo rito, napakalaki ng gap. Ayan. Hindi rin natin siya pwede isagad dahil lalagyan pa natin siya ng wire. Kaya kailangan meron din siyang allowance kahit konti. Ayan, napakalaki talaga ng kanyang gap. Ayan, ganyan kalaki. Kaya hindi ito pwede na salpakan lang. Hindi pwede. Kaya rito, naisip ko nga rito na maghanap ng mahabang tornilyo. Ayan, kaabangan ng tornilyo na lalagay ko dito. Ayan, ang problema, nakakita ko ng tornilyo. Ang problema, wala siyang nut. Hindi ako nakakita ng nut niya. Kaya ang gagawin ko dito ay lalagyan ko na lang ng nut o yung pinakabahay niya na yan. Medyo mahigpit yun. Kaya lalagyan ko na lang siya ng thread. At gagamitin ko nga itong pang thread natin. Ayan. Bali yung apat na sulok na yon, lalagyan natin ng thread yan. Lagyan lang natin siya ng langis. Ayan. Testing natin kung pwede na. Ayan, kung papansin nyo, pwede ko na siyang i-thread dyan yung ating didos na nakuhang tornilyo. At yung kabilang part naman ay lalakihan ko na lang yung butas. Babarinahan ko siya ng yan, para lumaki yung butas niya. Yung kabilang side, nilagyan ko siya ng thread. At naisip ko nga pala rito para magkasya siya, nilagyan ko siya ng dowel. Ayan, nilagyan ko siya ng dowel o na spacer. Ang ginamit ko spacer dito yung pinaka elements ng antena. Nilagyan ko siya ng elements ng antena dahil hindi nga kasya yung pinaka dinamo niya dito sa ating
sirang electric fan. Hindi talaga siya plug and play. Kaya ang gagawa nyo siya ng paraan dahil nga sa gawa na mas malaki yung dinamo kaysa dun sa ating motor ng electric fan. Papasin nyo yun, napakalaki. Kailangan pa natin ng dowel para lang magkasya yung ating dinamo sa electric fan. Ayan. Yari ko siyang masukatan. Tinanggal ko siya. Wiring ko naman siyang susunod. Sa pag-wiring naman na ito, madali lang siyang i-wiring dahil meron naman siyang mga polarity. Ayan. Make sure lang na maganda yung pagkakahinang natin para hindi siya naglulose. Ayan. Lagyan natin cylindrical tube para iwas yung short niya. Ayan. At dito nga sa pinaka-rotor niya, medyo maluwag siya kaya ginamit ko siya ng electrical tape para medyo sumikip siya at hindi siya umalog-alog pag nasa loob siya ng motor o ng electric fan na yan. Ayan, dapat doon naka-balance siya o magkasing laki. Ayan, paikot. Kailangan nasa gitna talaga siya. Ito yung pinaka-speed natin. Ayan, madali lang naman to. May nakalagay ditong M positive tsaka M negative. Ibig sabihin nun, yun doon nakalagay yung kanyang motor o yung wire ng motor galing sa motor. Dito natin latap. M positive, meaning na yun yung positive ng ating dinamo. Yan, tsaka M negative doon naman sa negative ng ating dinamo. Tapos meron mo doon pinaka-positive niya. Doon naman medyo nabaan ko yung wire dito. At dito ko tayo kukuha na supply mula sa ating battery. Ay, nabaan ko siya. Gamit na nga natin yung pinaka-source ng supply niya. Yan, ganyan yung naging connection niya. Magkadikit yung dalawang positive niya. Yan, meron 21 volts itong pinaka-battery ng ating drill at 21 volts. Susubukan natin siya kung gagana siya. Ayan o. Papansin nyo, gumana na siya. At napakalakas talaga nito. Dahil itong ating dinamo ay kaya niyang 35 volts. Kaya niyang i-adapt yung 25 volts. Ayun, mapapansin nyo, 20 volts yung papasok sa dinamo natin. Kaya naman napakabilis ng ikot ng ating dinamo. Pagka mahina yung source ng battery natin, mahina lang din yung magiging ikot niya. Tulad halimbawa na itong charger na to, meron itong 20 volts. Yun nga lang, kulang siya ng ampere kapag pina-under natin. Kaya subukan mo natin siya. May nare-ready tayo doon na 21 volts. Pero pag sinubukan natin siya sa dinamo, napapansin nyo, nagre-red na. Sabihin niya, medyo hirap na yung kanyang charger. O nag-charge na siya. Yan. Kaya nakakonekta siya, hindi siya kasing lakas ng ating battery talaga. Yan. Sinukatan natin siya is 21 volts. Lumalabas sa kanyang charger. Pero low ampere to, kaya hindi niya mapaikot na maganda yung ating motor. Meron ako dito isa pang charger ng ating drill. 13 volts. Ayan. Papansin nyo, 13 volts siya. Ayan. Susubukan naman natin ito kung gaano siya kalakas. Ayan. Kung papansin nyo, medyo mahina yung kanyang ikot. Ayan. 13 volts na lumalabas sa kanya. Ibig sabihin, basta lumalakas yung source nyo hanggang 35 volts, kaya niya pang palakasin yung ating dinamo. Ayan. Assembly na natin siya. At ito na nga yung ating speed. Ang gagawin ko nga rito ay pubutas ko na nga lang siya rito sa tagiliran. Nilagyan ko na nga rin siya ng safety fuse. Ayan. Lagyan ko siya ng 10 ampere na fuse para in case na magkaroon ng trouble, hindi tamaan yung ating motor. Ayan. Tapos ilagyan ko din siya ng pinaka-clip niya para kung tatanggalin ko, lilinisin ko siya, pipindutin ko lang yun, may hila ko siya. Mapaghihiwalay ko yung pinaka-makina dun sa case na yan para madali din natin siya malinisan. Tamang-tama to pagka meron kayong mga batang maliit na kailangan na hindi naiinitan.
Ayan, magagamit natin to. May battery lang tayo. Meron na tayong electric fan kahit may ala tayong kuryente o brownout sa ating mga lugar. Ayan. Mas magandang mag-DIY na lang kayo ng ganito. Mas magiging mura. Unlike yun sa bibili tayo ng solar na inaano sa araw. Medyo may pricey siya. Nasa kulang 2,000 din kasi yung ganun. Dito medyo mura lang siya. Bili ko nga lang dito na set na siya sa pati yung kasama ng dinamo at saka ng kanyang speed ay nasa 250 pesos only lang. Ayan. Tsaka itong electric fan na base na to isa ito nga nabili ko nga lang sa junk shop. Kaya diyan ko siya kinabit. Ayan. Kaya napakatipid pagka marunong tayong mag-assemble ng ating mga gandang mga electric fan. Ayan, test na nga natin siya kung gagana ba siya. Ayan, ito nga pala yung ginamit ko dito, yung pinaka battery ng ating drill. 20 volts to. Ayan. Ayan, nag-indicate na siya ng ilaw. Ayan. Mapapansin nyo talaga napakalakas talaga ng electric fan niya. Sa ordinaryong electric fan, number 3, mas malakas pa siya sa number 3 katutuusin. Para siyang number 4 o to 5. Ganun kung marirate yung lakas ng ikot ng ating electric fan na ganito. 20 volts ang input na to, pati yung output niya, ganun din. Kung ano yung input niya, siya rin yung output niya. Hanggang 35 volts yung kaya ng ating dinamo. Kahit pasukan natin siya ng 35 volts, kayang-kaya din ating dinamo. At sobrang lakas niya talaga. Ito yung ating charger. Pwede rin to sa charger o sa 220, mga 12 volts. Ayan. Ito yung charger ng ating battery na yan. Ayan. Ito pagka may load na, ayan, may LC na siya. Like kanina, sinubukan natin siya ng wala LC. Gumagana siya, pero pag may LC na siya, medyo hirap na rin yung ating charger na 12 volts na panda rin yung ating electric pa na to. Napapasin nyo na muna yung pinaka-charger na namula na siya. Pero pagka sinagat ko siya, medyo umihina siya. Pagka sinagat ko yung speed niya, mas lalo siyang umihina. Kaya kailangan pagka ganitong charger lang gamit natin at hindi battery, medyo kalahati lang para hindi masira yung ating charger. Kalahati lang speed. Tingnan sa kalahati lang. At inorasan ko nga kung gaano katagal aabutin ng ating isang battery pack na ganito, ng ating drill. Ayan, 636 ko siya sinimulan. Tapos pinaktakbo ko siya ng half speed. Half speed lang, yung katamtaman lang yung lakas. Ayan, half speed. At inabot nga siyang 720. Ayan, 720. Almost 1 hour inabot yung ating isang battery. Ayan, 1 hour inabot yung kulang isang oras. Inabot yung ating isang battery pack. Ayan. Kaya malaking bagay talaga ito pagka brown out. Ayan. Kaya kahit mag brown out, ayan. Dalawa kasi yung aking speed na battery na yan. Kaya isabihin, abutin siya ng 2 hours na meron akong electric fan na magagamit. At makakasurvive na yun hanggang sa bumalik yung ating kuryente. Ayan. Ganun lang guys. Thanks for watching.